nating mapakinggan, malaman, maunawaan, amen, ang mensahe ng pangangaral na ito ngayong gabi. Amen? Hallelujah, sapagkat ito yung aking kinabulatan simula nang ako'y pumasok sa fellowship na ito. Amen? Ng church na ito, ng The Potter's House. Amen? Introduction, meron akong nabasa na article tungkol sa isang pastor sa ibang bansa, pero hindi mula sa fellowship natin. Ganun pa man, nagustuhan ko ang kinuwento niya dahil yun naman ang totoo. Ganito ang kwento niya. Ang pangalan ng pastor na ito ay si Kyle Idleman. Sabi ay ganito, Huwebes ng hapon noon, nagkukwento siya, at nakaupo ako sa aming santuario kung saan malapit nang dumating ang 30,000 na tao, ang dami, sa nalalapit na gawain sa Pasko ng pagkabuhay o yung Easter Sunday. Wala akong ideya kung ano ang sasabihin ko sa kanila o ipapangaral. Naramdaman ko ang pagtaas ng presyon. Umupo ako doon na umaasang may sermong maiisip ko. Tumingin-tingin ako sa mga bakanting upuan, umaasang may inspirasyon. Pero sa halip, ang dumating ay maraming pawis. Pinunasan ko ang pawis sa noo ko at tumingin sa ibaba. Sabi niya ganito, kailangan maging maganda ang sermon na ito, sabi ko sa sarili ko. May ilang tao na pumupunta lang sa simbahan kapag Pasko at Pasko ng pagkabuhay. Totoo ba yun? Parang hindi. Gusto kong makasigurado na babalik silang lahat. Amen? Tukso talaga ito sa aming mga pastor, yung paggawa ng preaching. Ako, kailangan yung babalik talaga sila lahat sa next Sunday, sa next evening service. Kaya pagaganda yung preaching, yung hindi sila masasaktan. Amen po ba? Totoo to, nangyayari to sa mga pastor. Amen? Kaya minsan ay nagiging sugar-coated ang preaching. May itinatago. Hindi sinasabi ang lahat, hindi sinasabi ang totoo. Amen? Sabi niya ay ganito, anong maaari kong sabihin para makuha ang kanilang atensyon? Paano ko gagawing mas kaakit-akit ang aking mensahe? Mayroon bang isang paksa na malikhain na magagawa ko na magiging isang malaking hit at pag-uusapan ng mga tao? Pero wala pa rin. May Biblia sa upuan sa harap ko. Hinawakan ko ito, ngunit wala akong maisip na isang talata na magpapawaw sa kanila. Sa wakas, isang ideyang sumagi sa aking isipan. Nagtataka ako kung anong itinuro ni Jesus sa tuwing kasama niya ang malaking grupo ng mga tao. Ang nalaman ko ay kapag si Jesus ay may malaking karamihan ng tao, siya ay madalas na mangaral ng isang mensahe na magtataboy sa mga tagapakinig sa halip na hikayatin silang bumalik para sa mensahe sa susunod na linggo. Kaya nang dumating ang linggo ng Pasko ng pagkabuhay, labis akong nakumbikta, kaya tumayo ako sa likod ng pulpito at sinimulan ng aking sermon na may paghingi ng tawad. Sabi ay ganito sa congregation, ikinalulungkot ko kung minsan ay ibinebenta ko si Jesus ng mura at binabawasan ng ebanghelyo sa pag-asa mas marami sa inyo ang mapupuno sa mga upuang ito. Tapos sabay sabi ng mangangaral ako ng pinamagatan kong not a fan, hindi tagahanga. Amen? Sabi pa niya, tanungin natin ang ating sarili. Ako ba ay isang tagahanga o isang tagasunod ni Jesus? Ikaw ba ay fan lang, audience ni Jesus, o ikaw ay follower ni Jesus? Si Jesus ay hindi kailanman interesado sa mga masigasig na tagahanga. Ang gusto niya ay kumpletong pagsunod at tapat na mga tagasunod. Amen. Sabi pa niya doon, Jesus wanted completely committed followers. Ulitin ko pa, Jesus wanted completely committed followers. Kompletong pagtatalaga ng mga tagasunod. Yun daw ang gusto ng ating Panginoong Jesus. Amen. At yun pong nais kong ipangaral ngayong gabi tungkol sa pagsunod kay Jesus. Sino handa ng sumunod sa ating Panginoon? Amen. Praise God. Hallelujah. Basahin natin ang ating main text
Matthew chapter 4 verses 17 hanggang 22, ganitong sabi, mula nooy nagsimulang mangaral si Jesus, magsisi kayo. Biruin niyo mga kapatid, ang unang lumabas sa bibig ng Panginoon, ang unang pangangaral niya, magsisi kayo. Nakakakiliti ba sa tayo ngayon? Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos dahil malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Verse 18, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niyang magkapatid na sina Simon, na tinatawag ding Pedro, at Andres. Naghahagi sila ng lambat sa lawa sapagkat sila'y mga mangingisda. Sinabi niya sa kanila, hali kayo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Kaagad nilang iniwan ang mga lambat nila at sumunod sa kanya. At habang patuloy siyang naglalakad, nakita naman niyang magkapatid na sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Nasa bangka sila kasama ang kanilang ama at nag-aayos ng kanilang lambata. Tinawag din niya ang magkapatid. Verse 22, agad nilang iniwan ang kanilang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay sandaling manalangin. Amen. Panginoon, marami pong salamat ngayong gabi sa bilang ng mga mananampalataya na ito na piniling dumalo sa iyong gawain. Huwag mo po kaming biguin ngayong gabi, Panginoon. Personal kang mangusap, magpakahayag sa bawat isa, sa tulong, sa gabay, sa pangunguna ng banal na Espiritu, O Diyos. Magbigay ka, O Diyos, ng kaunawaan, ng kaalaman, ng karunungan. Mangumbigta ka, Panginoon. Ngayong gabi, tulungan mo kami, O Diyos, sa paksa na ito ng pagsunod sa iyo, Panginoong Hesus. Ang nais mo, Panginoon, ay hindi lamang mga tagahanga, kundi ang nais mo, Panginoon, ay mga tagasunod sa iyo, Panginoong Hesus. Marami pong salamat sa gagawin mo ngayong gabi. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Hesus. Lahat ay magsabi na Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Pangaral po ngayong gabi, Amen. Following Jesus. Following Jesus. Pagsunod kay Jesus. Una po natin pag-usapan, the call to follow. Ang panawagan na sumunod. The call to follow. Alam niyo mga kapatid, ang pinakamagandang nangyari sa kasaysayan ng buong mundo ay nang dumating dito sa mundo ang Panginoong Jesus. At nang siya'y nandito, ang kanyang mga ginawa ay nangaral, nagturo, gumawa ng mga himala, tulad ng pagpapagaling at bumuhay ng mga patay. Pero hindi lang yun mga kapatid. Ang isa sa ginawa ng Panginoon ay siya ay tumatawag ng mga tao na sumunod sa Kanya. Matthew chapter 4, verses 18 to 19 at 21, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niyang magkapatid na sina Simon, na tinatawag ding Pedro at Andres. Naghahagi sila ng lambat sa lawa sapagkat sila ay mga mangingisda. Sinabi niya sa kanila, hali kayo, sumunod kayo sa akin. Verse 21, nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambata. Tinawag din sila ni Jesus. Anong gusto kong tignan natin sa binasa natin sa mga tagpong ito? Una mga kapatid, si Jesus ang nakakita, o pwede nating sabihin, ang nakahanap sa magkakapatid na Simon at Andres, Santiago at Juan. Amen? Alam niyo mga kapatid, hindi totoo yung mga nagsasabi na nakita ko ang Panginoon, natagpuan ko na ang Panginoon. Hindi po yung totoo. Dahil ang totoo mga kapatid, in the first place, hindi naman talaga hinahanap ng tao ang Panginoon. Romans chapter 3 verses 10 hanggang 11, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Wala daw. Walang naghahanap sa Diyos. Kaya paano mahahanap natin ang Diyos kung hindi naman natin siya hinahanap? Paano mahahanap ng tao ang Diyos kung masyadong abala ang tao sa maraming bagay dito sa mundo? Ang totoo mga kapatid, ang Panginoon ang nakahanap sa atin. Hindi tayo ang nakahanap sa Kanya. Amen? Ang Panginoon ang nakahanap sa iyo. Kaya ka narito sa church. Amen po ba? Amen. Kagaya ng nakasulat sa ating main text. Amen? Si Jesus ang nakakita o nakahanap doon sa mga magkakapatid. Amen? Na sina Simon, Andres, Santiago at Juan. Ikalawa, mga kapatid, amen? Tinawag o inanyayahan ni Jesus ang magkakapatid na sumunod sa Kanya. Nabasa niyo ba yon?
Amen? Kapag ikaw ay tinawag o inanyayahan, ibig sabihin ay mahalaga ka. Halimbawa, sa isang birthday party, kapag ikaw ay tinawag at inanyayahan para pumunta sa bahay ng may birthday, ibig sabihin mga kapatid, mahalaga ka. Kasi kasali ka. Kasi makakasalo ka. Makakasama ka sa kainan. Tama ba? Amen. Dito mga kapatid, ang tumatawag ay ang Panginoon mismo. Kung titignan nyo mabuti, sino si Simon? Sino si Andres? Sino si Santiago? Sino si Juan? Para tawagin sila ng Panginoon. May special ba sa kanila? May kakaiba ba sa kanila? Amen? Alam nyo, ganun din sa bawat isa sa atin ngayong gabi, mga kapatid. Sino ako, sino ka para tawagin ng Panginoon na sumunod sa Kanya? Sino ka? Sino ako para tawagin ng Panginoon na sumunod sa Kanya? Amen po ba? Amen? Hallelujah! So ngayon mga kapatid, ang makikita natin dito ay hindi lang nangaral, hindi lang nagturo, hindi lang nagpagaling ang Panginoong Hesus, kundi siya din ay tumawag ng mga tao na sumunod sa Kanya. Amen? At hindi po nagtatapos sa Bible ang panawagan ng Panginoon na sumunod sa Kanya. Hanggang ngayon mga kapatid, ay nananawagan pa rin ang Panginoon na sumunod tayo sa Kanya. Amen. Ang tanong mga kapatid, amen? Bakit tinawag ng Panginoon ang mga taong ito o ang mga taong iyon para sumunod sa Kanya? Ang sagot ay dahil naghahanap ang Panginoon ng mga mapagpapasahan na magpapatuloy ng ministeryo ng Panginoon dahil ang Panginoong Jesus, amen, ay hindi habang buhay mananatili dito sa lupa physically. Katulad ngayon, amen? Hallelujah, hindi mo nakikita si Jesus physically. Dahil kapag binasa niyo yung Bible, siya ulit ay bumalik sa langit. Mababasa niyo sa Acts chapter 1. Amen? Kaya dito mga kapatid, listen. Hallelujah. Dito papasok ang tinatawag na discipleship. Amen? Dito papasok ang tinatawag na discipleship. Sa Tagalog ay pag-aalagad. Amen? Nang tinawag ni Jesus ang magkakapatid na sina Simon, Andres, Santiago at Juan, hindi niya sila tinawag para maging cheerleaders o para gawing mga fans, kundi tinawag sila ng Panginoon na sumunod sa Kanya para gawing mga alagad. Ano ba ang alagad, mga kapatid? Amen? Hallelujah. Ang alagad ay estudyante. Ang alagad ay tagasunod. Amen? Hallelujah. May dahilan mga kapatid kung bakit ipinapangaral ko ito ngayong gabi. Amen. Amen. Kaya huwag niyo mamis ang mensahe na ito ngayong gabi. Amen. Tinawag ng Panginoon ni Jesus sina Simon, Andres, Santiago at Juan para gawin silang mga alagad. Amen po ba? Amen. Amen. Ano ulit ang alagad? Estudyante, tagasunod. Bible trivia tayo mga kapatid. Bible trivia. Amen. Alam niyo ba na ang tawag sa mga tagasunod ni Jesus sa Bible ay alagad, hindi Kristiyano. Amen. Alagad, hindi Kristiyano. Andiyan pa po ba kayo? Amen. That's why I am preaching this. Amen. The word disciple, makikita ninyo sa inyong harapan, is found in the Bible over 260 times. And the word Christian, only 3 times. Binanggit ang salitang alagad, disciple sa Bible, mahigit 260 na beses. Samantalang ang salitang Kristiyano, amen, na malimit natin ginagamit sa panahon natin ngayon, ay 3 beses lang ginamit sa Bible. Kaya sa Gospel books, mga kapatid, Matthew, Mark, Luke at John, ito yung mga Gospel books kung saan mababasa ang buhay ng Panginoon habang siya'y nandito sa lupa, hindi siya gumamit ng salitang Kristiyano. Hindi lumabas sa bibig ni Jesus ang salitang Kristiyano. Hindi niya tinawag ang mga sumunod sa Kanya na Kristiyano, kundi ang tawag ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya ay alagad. Amen. Disciple. Amen. Amen. At yung 3 beses mga kapatid na binanggit ang salitang Kristiyano ay makikita natin sa Acts 11:26, sa mga nagtitake down notes, amen. Acts 26:28 at 1 Peter chapter 4 verse 16. Yun lang, yung 3 account sa Bible na lumitaw o binanggit yung salitang Kristiyano. Amen. Ngayon, basahin natin yung Acts chapter 11. Amen.
Hallelujah. May makikita tayo dito mga kapatid. Acts chapter 11, verses 25 to 26. Pagkatapos, pumunta si Bernabe sa Tarso para hanapin si Saulo. Nang makita niya si Saulo, isinama niya ito pabalik sa Antioquia. At 1 taon silang nakasama ng iglesia roon. At maraming tao ang kanilang tinuruan. Tignan niyo ang sunod na sinabi. Sa Antioquia, unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga alagad. Nabasa niyo ba yun? Dito pa lang unang lumitaw. Dito pa lang unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Tingnan natin ang apat na katotohanan sa binasa natin. Una mga kapatid, sinabi ko na pala, dito unang tinawag ang mga alagad na Kristiyano. Ikalawa, hindi si Jesus ang tumawag. Dahil wala na dito si Jesus physically sa Book of Acts. Bumalik na siya sa langit, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina. Ikatlo, ang tumawag sa mga alagad na Kristiyano ay yung mga tao sa Antioquia na kanilang tinuruan. Amen? Hindi yung mga alagad ang tumawag sa sarili nila na Kristiyano, kundi nanggaling pa sa ibang tao. Amen. Nakuha niyo ba yung point? Sabi sa Antioquia unang tinawag, tinuturuan sila. Tingin ko, tawag natin sa kanila ang mga Kristiyano. Pero hindi yung mga alagad mismo ang nagbigay ng title sa kanila, kami ay mga Kristiyano. No, nanggaling pa sa ibang tao. At ikaapat mga kapatid, ito yung pinakamahalaga. Listen. Amen? Bago sila tawaging Kristiyano, sila muna ay mga alagad. Amen. Nakuha niyo po ba? Bago sila tinawag na Kristiyano, sila muna ay mga alagad. Sa Antioquia, unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga alagad muna sila bago sila tinawag na Kristiyano. Naintindihan po ba? Amen. Bakit sila tinawag na Kristiyano? Dahil sila ay mga alagad ni Jesus. Ano ulit ang alagad sa Bible? Sumusunod, tagasunod, nanggagaya. Yun talaga yun. Sa kapanahunan natin, amen, ang ibig sabihin ng disciple ay apprentice. Amen? May nakita sa buhay ng mga alagad na sumasalamin sa buhay ng Panginoong Hesus. Pareho, tugma, magkatulad. Sinusunod nga nila si Jesus, kaya tinawag silang mga Kristiyano. Kaya ngayong gabi mga kapatid, kamusta tayo? Marami ang nagsasabi na sila ay Kristiyano. Kahit ang turing natin o tawag natin sa ating sarili ay Kristiyano. Pero ang malaking tanong mga kapatid, yung mga tao na nagsasabing sila ay Kristiyano, sila ba ay mga alagad? Andiyan pa po ba kayo? Dahil bago maging Kristiyano ay alagad muna. Amen? Bago maging Kristiyano, sumusunod dapat sa Panginoong Hesus. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, ang Christianity is about being a disciple. Christianity is following Jesus. Amen. Hallelujah. Ang Kristyanismo, mga kapatid, ay tungkol sa pagiging isang alagad. Ang Kristyanismo ay sumusunod kay Jesus. At yun ang problema sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon. Dahil ang mga tao, pakinggan mo ito, ay Kristiyano lang pero hindi alagad. Ulitin ko, sa ating kapanahunan ngayon, ang mga tao ay Kristiyano lang pero hindi talaga mga alagad. Kaya ang nangyari tuloy, nagkaroon ng dalawang category sa loob ng church. May Christian at may disciple. Kapag Christian, sila yung mga dumadalo lang, nakaupo lang, nakikinig lang. Tapos kapag disciple naman, sila naman yung may mga ginagawa sa church, sila yung may ministry sa church. Tama ba? Amen. Alam ko, napapansin yun. Ayan, disciple yan. Ayun, basta Christian yan. Amen? Hallelujah. Pero alam niyo mga kapatid, wala dapat category sa church kung sino ka o kung ano ka. Amen. Yun ang totoo mga kapatid. Dahil ayon sa binasa natin, kanina sa Acts chapter 11, walang pinagkaiba ang pagiging alagad sa pagiging Kristiyano. Amen. Amen. Kaya lahat ng Kristiyano ay dapat alagad. Amen. Ulitin ko. Amen. Lahat ng Kristiyano ay dapat alagad. Amen. At lahat ng alagad ng Panginoon ay mga Kristiyano. Amen.
Walang pinagkaiba. Nakuha po ba? Amen. Amen? At isa pa mga kapatid, amen, bakit ko ito ipinapangaral? Sapagkat bago bumalik ang Panginoong Hesus sa langit, ito ang kanyang huling habilin. Matthew chapter 28 verse 19. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi, kabilang ang mga Pilipino, at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Sa ibang salin ng Tagalog, ganito ang sabi, Matthew 28:19. Kaya sa paghayo ninyo, praise God, ang church na ito ay humahayo. Nag-report lang kanina si Brother Joseph. Amen? Sabi dito, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang tawag sa binasa natin mga kapatid, amen, ay Great Commission. Kapag sinabing commission, instruction, command, duty. Amen, ibig sabihin ito ay utos. At ang instructions na inuutos ng Panginoon, puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Amen? Ang gustong gawin ng Panginoon sa mga tao ay maging tagasunod niya. Maging alagad. Mga kapatid, hindi sinabing gawing Kristiyano. Ang sabi sa binasa natin na mismo ang Panginoon ang nagsabi, gawin silang mga alagad. Hindi sinabi, mga alagad, gawin niyo silang mga Kristiyano. Amen po ba? Amen. Ano ulit ang alagad? Ang alagad ay naglilingkod. Ang alagad ay ginagaya talaga ang Panginoong Hesus. Ang alagad ay merong ginagawa. At yun ang kalooban ng Panginoon sa lahat ng tao na naliligtas. Sinong ligtas ngayong gabi? Amen. Dapat alagad ka. Amen. Dapat alagad ka. Amen. Dapat alagad ka. Amen. Hindi Kristiyano. Amen. Ang tawag ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod sa Bible ay hindi Kristiyano, kundi mga alagad. Kayo may Bible sa bahay, pwede ninyong basahin. Wala kayong mababasang Kristiyano sa Matthew, Mark, Luke at John. Amen po ba? Kaya alam nyo mga kapatid, kung susundin talaga natin ang Bible, hindi dapat tawaging Kristiyano ang isang tao kung hindi naman siya alagad ng Panginoon. Susundin natin ang Bible? Amen po ba? Kung hindi naman siya sumusunod sa yapaka at halimbawa na pinakita ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya alam nyo mga kapatid, ako ay totoong nagpapasalamat sa Panginoon na ako ay kabilang sa fellowship na ito na tinuturo, ginagawa at pinapahalagahan ang discipleship. Amen. Alam nyo mga kapatid, hindi ako makakatayo sa inyong harapan. Amen. Kundi ako ginawang alagad sa Mandaluyong Church. Amen. Hallelujah. Ito po ang ating fellowship. Kakatapos lang ng conference sa Prescott. Ang kanilang tema, The Blueprint of Discipleship. Hanggang ngayon, pinagpapatuloy, amen, ang pagpapaalagad sa mga tao inililigtas ng Panginoon pumapasok sa church. Amen? Kaya mga kapatid, hindi tayo nag-iimbento ng ginagawa sa ating church. Lahat nasa Bible. Lahat nasa Bible. Hindi na tayo nanguhula. Kung anong gagawin sa church, ano bang gagawin? No, hindi na tayo nanguhula. Amen? May pattern na tayo sinusunod. Evangelism, discipleship, church planting. Hindi na tayo lalayo doon. Amen po ba? Hallelujah, mga kapatid, ang panawagan ng Panginoong Hesus, ang nais ng Panginoong Hesus sa bawat isa ay sumunod sa Kanya. Amen? Hindi panoorin lang ang Panginoon at pumalakpak lang sa ginagawa ng Panginoon. Ang kalooban ng nais ng Panginoon ay gawin mo rin kung ano ang Kanyang ginagawa. Amen po ba? Sinong Kristiyano ngayong gabi? Dapat nagpapaalagad ka. Dapat nagpapadisciple ka. That's why I am preaching this. Dahil merong mga iniligtas ng Panginoon. Hallelujah. Nagkakaroon ng desire. Paano ba ako mag-ministry? Paano ba ako maglingkod? Salamat sa Panginoon sa iyong desire. Yan ang aming panalangin. Amen. But wait. Amen. Kailangan mong mapakinggan ang pangangaral na ito. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sapagkat bilang pastor, amen, na nanggaling mismo sa Mother Church, hallelujah, libre ang kaligtasan mga kapatid. Subalit ang pagsunod ay may bayad. Ayan po ba? Babayaran mo ng buhay mo. Babayaran mo ng oras mo. Amen po ba? At yun ang pag-uusapan natin pangalawa. Following Jesus is not easy. Yes, may panawagan ng Panginoon. Hallelujah, tinawag niya, sumunod kayo sa akin. Amen? Pero second point, following Jesus is not easy.
Amen? Hinintay ko kung sinong tatayo, tsaka lalabas na. Not easy. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, pastor, ang gulo naman ata. Gusto ng Panginoon na sumunod tayo sa Kanya. Pero hindi madali ang sumunod sa Kanya. So, ibig sabihin, gusto ng Panginoon na mahirapan tayo. Amen? Hindi, mga kapatid, hindi tayo pinapasunod ng Panginoon para mahirapan lang. Mamaya pag-uusapan natin ito. Amen? Hindi madali ang sumunod sa Panginoon. Dahil yun ang landas na tinahak niya nung siya'y nandito sa lupa. Hindi madali. At dahil hindi madali ang tinahak ng Panginoon, pakinggan mo ito, kapatid ko sa Panginoon, ang lahat ng mga susunod sa Panginoon ay makakaranas din ng mga naranasan niya. Amen? At itong ilan sa mga naranasan ng Panginoon, amen, hallelujah, na pwede din nating maranasan dahil sumusunod tayo sa Panginoon. Una, hated by the world. Gusto ko sabihin sa iyo na kapag sumunod ka sa Panginoon, kamumuhian ka ng sanlibutan. Magagalit sa iyo ang mga taga-sanlibutan. Hindi sila magse-celebrate, hindi sila papalakpak, hindi ka nila kakamayan, at hindi ka nila ipaghahanda, hindi ka nila i-congratulate dahil sumunod ka sa Panginoong Hesus. Amen po ba? John 15, 18 to 19, kung napopoot sa inyo ang mundo, alalahanin ninyo na ako ang una nilang kinapuotan, sabi ng Panginoon. Kung kabilang kayo sa mundo, mamahalin nila kayo bilang kasama nila. Ngunit hindi kayo kabilang sa mundo. Sino dito hindi kabilang sa mundo? Amen. Kundi pinili ko kayo mula sa kanila. Amen? Tayo daw ng mga hindi talaga taga-sanlibutan. Tayo'y pinili ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Biruin mo, mga kapatid, sa dinami-dami ng tao, isa ka sa mga pinili, tinawag ng Panginoon. Amen? Kaya lang, sabi dun sa bandang dulo, dahil dito, napupuot sila sa inyo. Mga kapatid, biblical, napupuot sila sa inyo. Kanina, pagpunta mo dito sa church, amen, pwedeng may mga nakakita sa'yo na nakataas ang kilay nila. Kasi alam nilang papunta ka sa church. Amen po ba? Amen. Na naman, church na naman. Amen po ba? Amen. Si Jesus ay naparito sa mundo, mga kapatid, pero hindi lahat ay natuwa sa kanyang pagparito. Hindi natuwa sa kanyang pagtuturo, hindi natuwa sa kanyang pangangaral, hindi natuwa sa kanyang pagpapagaling. At alam natin ang kwento, mga kapatid, ipinapako pa siya sa krus. Amen. Amen? Bakit? Dahil galit sa kanya ang mundo. Amen? Tapos, nang ang mga alagad ng Panginoon ay nagsimula na rin magturo at mangaral ng tungkol sa Panginoon, sila ay hinuli, kinulong at pinatay. Bakit? Dahil galit sa kanila ang mundo. At hindi yun imposible na mangyari sa mga alagad ngayong panahon na ito. Hallelujah. Pero huwag kayong matakot, mga kapatid. Mapalad pa rin tayo dito sa ating bansa sa Pilipinas dahil hindi dito tinotorture ang mga Kristiyano. Amen po ba? Kaya mapalad ka, mga kapatid, biruin mo, napakalaya ng ating bansa. Hallelujah, dapat nagpapalagad tayo. Alam niyo ba, sa ibang bansa, sa mga Muslim nation, kapag nalaman na sila'y Kristiyano, sila'y pupuntahan, sila'y uusigin, sila'y uuliin, sila'y tutorturin, at sila'y papatayin. Alam niyo ba yun? Nangyayari pa rin yun hanggang ngayon. Pansin nyo ba, mga kapatid, sa mga Kristiyano nagagalit ang mundo? Amen. May nabalitaan na ba kayo na nang malaman na siya ay Buddhist, siya ay hinuli at pinatay? May nabalitaan na ba kayo na nang malaman na ang tao na yun ay Muslim, siya ay hinuli at pinatay? May nabalitaan na ba kayo nang malaman ng tao na yun ay atheist o hindi naniniwala sa Diyos, siya ay hinuli at pinatay? Pero sigurado ako, may mga nabalitaan na kayo, tayo, na kapag nalaman ng tao na yun ay Kristiyano, hinuhuli at pinapatay. Napansin nyo ba yun? Bakit pag iba, hindi hinuhuli, hindi pinapatay? Pag Kristiyano, grabe naman. Dahil nakasulat na sa Bible, pag sumunod ka sa Panginoon, you will be hated by the world. Hindi sila natutuwa sa iyo, kundi nagagalit sila sa iyo. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Hallelujah. Mga kapatid, kung nagalit sila sa Panginoon at sumusunod tayo sa Panginoon, magagalit din sila sa atin. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. At mga kapatid, tandaan mo ito, kung nagagalit sa iyo ang sanlibutan o mga taong makasanlibutan dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, hindi yan negative. Amen po ba? Hindi yan negative, kundi yan ay positive pa. Bakit?
Bakit pa sa positive pa nagagalit na nga sila sa akin? Dahil yan ang patunay na sumusunod ka nga sa Panginoon. Amen. Amen? Ikalawa, mga kapatid, hallelujah. Ano to? Pa-intense ng pa-intense. Ikalawa, amen. Bakit hindi madali ang sumunod sa Panginoon? Because yung putting the family aside. Amen? Sa Tagalog, pati ang pamilya mo ay pwedeng maisang tabi. Amen. Salamat sa isa, dalawang nag-amen. Mahalaga ang pamilya. Amen. Sinong naniniwala na ang pamilya ay mahalaga? Amen. At listen to this, mga kapatid. Tingin kayo lahat sa akin. Oo, mahalaga ang pamilya. Pero mas mahalaga ang Panginoon. Amen. Amen? Ang ibig kong sabihin dito, mga kapatid, kung merong timbangan, dapat mas matimbang ang pag-ibig sa Panginoon kaysa pag-ibig sa pamilya. Hindi ako may sabi, kundi ang Panginoon mismo ang nagsabi. Luke 14:26. Ang sino mang nais sumunod sa akin, sinong nais sumunod sa Panginoon? Amen. Praise God. Kanina, buo pa yung amen, buong congregation yung kalahati na lang. Sabi, ang sino mang nais sumunod sa akin, ngunit mas mahalaga sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging ang kanyang buhay ay hindi maaaring maging alagad. Hindi ako nagsabi. Hindi ako nagsabi. Amen. Luke 14:26, si Jesus mismo ang nagsabi. Gusto mong sumunod sa Panginoon? Amen. Dito sa church, pero sasabihin ng tatay mo, huwag ka nang magsisimba sa church na yun. Anong gagawin mo? Pamilya o Panginoon? Grabe, no? Amen po ba? Amen. Mga kapatid, hindi ka makakasunod sa Panginoon o hindi ka maaaring maging alagad ng Panginoon kung mas mahalaga ang iyong pamilya kaysa sa Panginoon. Amen. Yun ang totoo. Yun ang totoo, mga kapatid. Amen po ba? Hindi ka makakasunod sa Panginoon kung mas matimbang, mas mahalaga sa iyo ang pamilya kaysa sa Panginoon. Ang iyong pamilya, amen, lalo na kung ang iyong pamilya ay bumahadlak sa iyong pagsunod sa Panginoon. Amen? Hindi ko sinasabing huwag mong galangin ang magulang mo. Hello? Hindi ko sinasabing sagutin mo ang magulang mo. Gagalangin natin sila. Sabi ng Bible, honor your father and your mother. Pero kung ang usapin ay priority, sino ba dapat ang mas una? Lalo na tayo mga Pilipino, tayo ay family-oriented. Kung anong sabihin ni Papa, ni Mama, ni Lolo, ni Lola, susunod lang tayo. Tama ba? Amen. Pinanganak tayo sa relihiyon na ito. Mamamatay na tayo sa relihiyon na ito. Tama ba? Amen. Eh alam mo na ang tama at kalooban ng Panginoon. Sino dapat masunod? Ang tatay mo o ang Panginoong Jesus? Andiyan pa po ba kayo? Amen. Amen? May isa pang tagpo sa Bible, Luke chapter 9 verses 59 to 62. At sinabi naman niya sa isa, amen, ang Panginoong Jesus ito, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay, ang maglibing sa kanilang mga patay. Grabe yung mga pananalita na ba? Paano inilibing ng patay? Ang kapwa niya patay. Ngunit tumayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Verse 61, may isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyo magpaalam muna ako sa aking pamilya. At ganito naman ang tugon ni Jesus, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panayang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Paano kung ikaw ang kausap dito ng Panginoon, nagpaalam ka, Panginoon, hayaan niyo munang maipalibing ko ang tatay ko. Tapos sa sagot ng Panginoon, hayaan mo ng tatay mo, patay na nga eh, sumunod ka sa akin. Susunod ka? Susunod ka? Amen. Actually mga kapatid, kapag binasa nyo talaga ito, ang totoo niyan ay kapag pinag-aralan nyo ito, itong tagpo na ito ay yung unang tao diyan, hindi pa talaga patay yung tatay niya. Amen. Sabi lang niya, nahiyain niyo muna may palibing yung tatay, ibig sabihin buhay pa ang tatay niya. Ang tanong lang doon ay, hihintayin pa niyang mamatay yung tatay niya bago sumunod sa Panginoon. Eh, kailan pa yun?
Kaya sabi ng Panginoon, ako matagal pa yan. Hayaan mo na ang patay, ang maglibing sa kanyang kapwa patay. Halika na ngayon, sumunod ka na sa akin. Amen? Hallelujah. Ngayong gabi, napapaisip na sila. Mukhang wala na susunod sa Panginoon pagtapos ng service na. Hello? Amen. Wala kayong mapapakinggan na ganitong pangangaral sa labas, sa ibang church. Pero ito'y nakalagay sa Bible. Tapos sabi naman ng isa, sa verse 61, magpapaalam lang daw siya sa kanyang pamilya. Tama, no? Madalas natin itong ginagawa, no? Pa, attend lang ako sa church. Pa, may practice ngayon. Ma, may midweek service. Amen? Pero sinaway din siya ng Panginoon. Nabasa niyo ba yun? Amen? Sabi ng Panginoon, sino mga panay lingon? Amen? Ay hindi karapat-dapat sa karya ng Diyos. Alam niyo kung bakit sinaway din siya ng Panginoon? Dahil para sa Panginoon, hindi kailangan ng Panginoon ng approval ni Numan. Kuha niyo? Hindi kailangan ng Panginoon ng approval ni Numan. Kahit ng iyong pamilya. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Para bang ganito yan mga kapatid yun? Susunod ako sa Panginoon. Tingin mo ba? Yung hinihingi natin yung feedback ng ating pamilya, samantalang ang Panginoon ang susundan natin. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, offensive sa Panginoon na hinihingi natin ang approval ng iba para sumunod sa Kanya. Nakuha niyo po ba? Offensive sa Panginoon. Amen. Bakit ganon? Amen. Para bang kapag ikaw ay hihingi ng approval na magpapaalam muna sa iyong pamilya kung ikaw ay susunod sa Panginoon, lumalabas mga kapatid na para bang wala kang tiwala sa Panginoon. Lumalabas na para bang mali ang susundan mo. Lumalabas na para bang mas magaling pa. Amen ang magulang natin kaysa sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya nirebuke siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, I don't need the approval of your family. Right now, follow me. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo? Niniwala ko may kinakausap ng Panginoon ngayon. Kamaya, sa altar call, isurrender mo. Surrender your life to Jesus and follow Him. Amen? Gustong ipakita ng Panginoon dito na hindi dapat mas mahalagang pamilya kaysa sa Panginoon. Amen po ba? Ikatlo mga kapatid, giving up the job. Ang hirap din ito. I-give up ang trabaho. Hanap buhay. Basahin natin ulit ang ating main text. Matthew 4:19-22. Sinabi niya sa kanila, halika kayo, sumunod kayo sa akin. Ito yung ating main text. Kaagad nilang iniwan ang mga lambat nila at sumunod sa kanya. At habang patuloy siyang naglalakad, nakita naman niyang magkapatid na sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Nasa bangka sila, kasama ang kanilang ama at nag-aayos ng kanilang lambat. Tinawag din niya ang magkapatid. Verse 22, agad nilang iniwan ang kanilang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mga magkakapatid na ito, mga kapatid, ay mga mangingisda. Yun ang kanilang trabaho. Ang araw-araw nilang nakikita at hawak-hawak ay lambat at bangka. Subalit nang tawagin sila ni Jesus, ang sabi ay, iniwan nila ang mga lambat at bangka. Ibig sabihin mga kapatid, iniwan nila ang kanilang trabaho, ang kanilang hanap buhay, at sumunod sila sa Panginoon. Amen? Dahil ang kanilang trabaho ay maaaring maging sagabal sa kanilang pagsunod sa Panginoon. At alam niyo mga kapatid, totoo yun. Nangyayari ito hanggang ngayon. Amen? Na ang trabaho ay pwedeng maging sagabal sa ating pagsunod sa Panginoon. Kaya sa ating fellowship, hanggat maaari, amen, hallelujah, kaya ine-encourage, hinihikayat ang mga pastor na mag full-time ministry. Walang trabaho. Hanggat maaari, sabi ni Pastor Boyet, amen? Kung ang inyong trabaho ay magiging sagabal sa inyong pagministeryo, sa inyong pagpapastor, amen, kailangan mong mamili. Anong bibitawan mo, ang pagpapastor o ang pagtatrabaho mo sa sekular? Kaya alam po kung nakakapagtrabaho pa ngayon, salamat sa Panginoon sapagkat kahit pa paano ay maluwag-luwag pa po ang aking schedule sa trabaho. Amen po ba? Hallelujah. Kaya may mga pastor tayo ngayon, mga kapatid, give up nila ang kanilang trabaho para sumunod sa Panginoon. Lalo na yung trabaho na talagang kumakain ng oras na mawawalan ka na ng oras sa Panginoon. Amen? Hallelujah. May gumawa din nun dito. Amen? Hiniba pa ang kanyang trabaho dahil may pasok siya ng Sabado at Linggo. Nangyayari ba? Nangyayari.
Amen? Dahil gustong sumunod nung tao na yon sa Panginoon at mag-ministry. Amen? Pero hindi madali mga kapatid dahil trabaho yon. Narinig nyo ba yung sinasabi ko? Trabaho yon. Doon tayo sumasahod. Doon tayo tumatanggap ng pera para makakain, para makapagbayad ng mga bills. At lalo na kapag malaki pa ang sinasahod mo sa trabaho. Nag-give up mo kaya ang trabaho na yon para sumunod sa Panginoon. Kaya alam niyo mga kapatid, hanga ako sa mga tao na kaya nilang bitawan, iwan ang kanilang hanap buhay para sa Panginoon dahil alam kong hindi yun madali. Amen po ba? May mga pastor tayo. Amen. Ngayon, hallelujah, kaya niyang bitawan. Si Pastor Boyet ay isang mining engineer. Pero nung siya'y nagsimulang magpastor, mga 1980s siya nagpastor, alam ko. Nung kanyang pagiging engineer, binitawan niya para sumunod sa Panginoon. Kung titignan mo, ano bang mas malaking kikitain? Engineer o pastor? Diyan pa po ba kayo? Engineer! Tignan nyo ngayon, daming pera ng mga engineer. At ika-apat mga kapatid, hallelujah, denying ourselves. Ito sa tingin ko ang pinakamahirap sa pagsunod sa Panginoon. Tatanggihan natin ang ating sarili. Ang sabi ko, tatanggihan natin ang ating sarili. Mahirap ito. Bakit mga kapatid? Dahil mahal na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal natin ang ating sarili. Meron nga akong binigay na ilustrasyon sa inyo dito sa pangangaral din. Pinakasalan niya ang kanyang sarili sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang sarili. Amen. Aminin man natin o hindi mga kapatid, tayong mga tao, we want ease, comfort, convenience. Ang gusto natin madali, komportable. Ang gusto natin ay hayahay. Amen? Kung may magyayaya sa inyo ng swimming, ayan na. Ng araw ng linggo, ayan na. May paglalaban sa puso nyo. Huwag nyo kong lokohin. Galing din ako dyan. Amen po ba? Ay, amen po ba? Dahil ang totoo mga kapatid, gusto natin sumama sa swimming kaysa pumunta sa church. Ano ba ang swimming? Comfort, relaxing, convenient. Pag ganun-ganun. Lalo na ngayon, malapit na ang summer, no? Alam ko na kagad pag may nawala ng sabi. Amen? Tapos mga kapatid, ang idadahilan pa natin, ito kasi ang paborito nating dahilan. O, makinig kayo. Paborito nating dahilan, minsan lang naman eh. Lumang style na yan. Narinig niyo na ba yung minsan lang naman? Pakinggan ninyo ito mga kapatid. Kapag gano'n ang naging kaisipan natin, yung minsan lang naman yan, minsan lang naman eh. Hindi natin namamalayan, hindi natin namamalayan na tayo na pala ang gumagawa ng patakaran sa pagsunod sa Panginoon. Naunawaan niyo yun? Naunawaan niyo yun? Panginoon, susunod ako sa iyo ha. Pero minsan payagan mo ako mag-swimming kahit Sunday. Panginoon, magpapadisciple ako ha. Amen? Sa mga gusto magpa-disciple dyan, hello? Panginoon, magpapadisciple ako ha. Pero hindi ako makapag-pray sa umaga, may pasok eh. Panginoon, susunod ako sa iyo ha. Kaya wag mo na akong bibigyan ng problema. Oh. Tayo na ang gumagawa ng patakaran. Tayo na ang gumagawa ng kondisyon. Pero ang tanong mga kapatid, sino ba ang dapat masunod? Alam niyo yung salitang Panginoon, sa English ay Lord? Kapag yun ay inaral nyo, ni-research nyo ang salitang Lord, yun ay kasing kahulugan ng master at boss. Kapag sinabing master at boss, mga kapatid, sila ang masusunod. Sila ang nagbibigay ng patakaran. At kung anong patakaran na binigay nila, yun ang gagawin, yun ang susundin. Amen po ba? At isa sa patakaran na binigay ng Panginoong Hesus bilang siyang Panginoon ay mapapasa natin sa Matthew, Mark, at Luke. Basahin natin. Amen. Matthew 16:24. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sino mga alagad ng Panginoon ngayong gabi? Pakinggan mo ito at basahin mo ito. Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili.
at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mark 8:34, tinawag niya ang maraming tao, pati ang kanyang mga alagad. Sino mga alagad ngayong gabi? Mahina pa yan. Mamaya wala na mag-iinom. At sa kanila'y sinabi ko, ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili. Amen. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Luke 9:23, at sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. At magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Mga kapatid, 3 beses inulit sa gospel books. Pag inuulit-ulit, mga kapatid, ibig sabihin mahalaga. Wag mong kakalimutan na yung binili ko sa'yo. Wag mong kakalimutan na binili ko sa'yo. Tama ba? Pag inuulit-ulit, mahalaga. Baka makalimutan mo, alis ako ha? Yung pinto, ilak mo ng... Di ba? Pag inuulit ng inuulit, ibig sabihin mahalaga. Wag mong kakalimutan, dapat gagawin mo. Amen. 3 beses binanggit, kapag gusto mong sumunod sa ating Panginoong Hesus, kailangan mong tanggihan ang iyong sarili. Amen po ba? Amen. Binigyan ng diin, amen, na kinakailangan sa pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Ang kailangan ay tanggihan ang ating sarili kung gusto nating sumunod sa Panginoon. Bakit mga kapatid? Dahil kung hindi natin magagawang tanggihan ang ating sarili, hindi natin magagawang makasunod sa Panginoon. Bakit hindi tayo makakasunod sa Panginoon kapag hindi natin tinanggihan ang ating sarili? Bakit? Pastor, ang sagot, dahil tayo ang masusunod. At hindi ang Panginoon ang masusunod kapag hindi natin tatanggihan ang ating sarili. Amen po ba? Amen. Kapag hindi mo kaya tanggihan ang sarili mo, for sure, ikaw ang masusunod. Diyan pa po ba kayo? Amen. Amen? Si Mark Batterson, meron siya sinulat na aklat, pinamagatan niyang all in. Ganito ang kanyang sinulat, most people in most churches think they are following Jesus, but I'm not so sure. They may think they are following Jesus, but the reality is this, they have invited Jesus to follow them. Ang karamihan daw sa mga tao, sa karamihan ng mga simbahan ngayon, ay nag-iisip na sila ay sumusunod kay Jesus. Ngunit hindi ako sigurado. Maaaring isipin nila na sila ay sumusunod kay Jesus. Ngunit ang katotohanan ay ito, inaanyayahan nila si Jesus na sumunod sa kanila. Amen? Baliktad ang nangyayari mga kapatid. Inaanyayahan ng marami si Jesus sa kanilang buhay, hindi para sundin, kundi para sila ang sundin. Inaanyayahan ng marami si Jesus, hindi bilang Panginoon, kundi bilang tagasunod. Amen? Katulad ng mga halimbawa ko kanina, susunod sa Panginoon, basta ganito, basta ganon, basta ganyan. Amen? Mga kapatid, dapat si Jesus, diba? Para ba yung mga tao, dapat si Jesus ang sumunod sa gusto ko. Kapag hindi sumunod si Jesus, hindi rin ako susunod sa Kanya. Amen? Ganito daw ang maraming mga tao ngayon sa loob ng simbahan. Tinatanggap nila si Jesus, hindi para sundin, kundi para sila ang sundin. Amen? Mga kapatid, yung binasa natin sa Matthew 16, pakibalik, Matthew 16:24, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Mga kapatid, merong 2 bagay tayo makikita dito. Yung pagtanggi sa sarili, commitment yan. Yung pagpasan sa krus, sacrifice yan. Naunawaan po ba? Yung pagtanggi sa sarili, commitment yan. Yung pagpasa ng krus, sacrifice yan. Kaya following Jesus involves commitment and sacrifice. Amen. Whether you like it or not. Ang pagsunod kay Jesus ay kasama ang pagtatalaga ng buhay at pagsasakripisyo ng buhay. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, una, kahit anong mangyari, ay uunahin pa rin natin ang Panginoon. Iyon ang sumunod sa Panginoon. Ikalawa, listen, may mga bagay na isasakripisyo natin, isasakripisyo mo, para makasunod ka sa Panginoon. Nakuha niyo po ba? Amen? Isasakripisyo natin ang pagtulog sa umaga para makapanalangin tayo sa church ng umaga. Amen. Lalo na sa mga gustong pumasok sa ministry. Amen. Amen? Isasakripisyo natin ang gala ng Sunday para makadala tayo sa church ng Sunday. Isasakripisyo natin ang overtime sa trabaho ng Thursday para maka-attend tayo ng midweek service pag Thursday. Kung iba sa inyo ay nagsasarapan ng kanilang tindahan para maka-attend ng church service kapag Thursday. Amen? Isasakripisyo natin ang gusto nating bilhin para makapagbigay tayo sa gawain ng Panginoon. Isasakripisyo natin ang kahihiyan para makahayo tayo at makapagbahagi ng salita ng Diyos sa mga tao sa labas. Amen? Dito marami, di ba? Sino sa inyo mahiyain? Ayoko.
akong humarap, magsasalita ako sa mga tao, ano sasabihin ko? Amen? Mga kapatid, pati yan, pati yung iyong self-preservation, pati yung iyong kahiyan, kailangan mo isakripisyo kung gusto mong sumunod sa Panginoon. Dahil ang mga sumusunod sa Panginoon, nagbabahagi ng aral na salita ng Diyos sa ibang mga tao sa labas na hindi mo kakilala. Amen. Amen po ba? Amen? Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, madali bang gawin ang mga bagay na yon? Madali bang gawin ang mga bagay na yon? Madali ba? Sino nagsabing madali? Hindi. Kaya hindi madali ang sumunod sa Panginoon. Amen. Sa mga nagsasabi na madali ang sumunod sa Panginoon, baka hindi naman talaga ang Panginoon ang sinusundan nila. Dahil kung madali lang ang sumunod sa Panginoon, hindi na sana tayo nababawasan sa church, kundi nadadagdagan pa sana tayo. Hindi na sana tayo kumukonti sa church, kundi dumadami pa sana tayo. Kung madali lang ang sumunod sa church, mga kapatid, hallelujah, siksika na tayo sa lugar na ito. Walang umaalis, walang nangiiwan, walang tumatalikod. Pero bakit merong umaalis, merong tumatalikod, merong nangiiwan? Sapagkat ang katotohanan ngayong gabi, mga kapatid, hindi madali ang sumunod sa Panginoong Jesus. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Bakit sila umaalis? Dahil may gusto sila, pero hindi gusto ng Panginoon. Bakit sila tumatalikod? Dahil ang gusto nila ang masusunod at hindi ang Panginoon. Kaya ang ending, amen, hallelujah, nakakalungkot, hallelujah, wala na sila, pero ipag-pray pa rin natin sila. Amen. Isang perpektong halimbawa nito ay makikita natin sa Mark 10, 17 to 22. Ito po ang church na ito, mga kapatid, following Jesus. Nang siya'y naghahanda na sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya. At pagluhod sa kanyang harapan, siya'y tinanong, "Mabuting guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa kasinungalingan, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ama at ina." At sinabi niya sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking tinupad mula pa sa aking kabataan." Verse 21, si Jesus, pagtingin sa kanya, ay minahal siya at sinabi, "Isang bagay ang kulang sa iyo. Kumayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin, amen, at sumunod ka sa akin." Verse 22, subalit siya'y nanlumo sa sinabing ito at siya'y umalis na nalulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. Amen. Sa tagpong ito, mga kapatid, may pinapalet go ang Panginoon sa lalaking ito. Ano yon? Kayamanan, ari-arian. O mga bagay, ito yung mga bagay na mahalaga sa kanyang buhay. Tapos sabi ng Panginoon, i-let go mo yung mga bagay na yan, at pagtapos mong gawin yon, halika dito, sumunod ka sa akin. Pero nabasa natin, mga kapatid, hindi nagawa nung lalaking ito na i-let go ang kanyang kayamanan at mga ari-arian. At dahil hindi niya na-let go ang mga bagay na yon, hindi siya nakasunod sa Panginoon. Kundi ang ginawa ng lalaki sa kwento, tulad ng ginagawa ng maraming tao ngayon, iniwanan at tinalikuran niya ang Panginoon. Nangyayari ba? Hanggang sa panahon natin? Amen. Dahil gusto niyang sumunod sa Panginoon, pero ayon sa kanyang patakaran. Amen? Anong makikita natin sa tagpong ito, mga kapatid? Una, may mga bagay na ipagpapalit natin, iiwan natin, isusuko natin, bibitawan natin para makasunod tayo sa Panginoon. Andiyan pa po ba kayo? Ikalawa, mga kapatid, amen, hindi nagbibiro ang Panginoon kapag ang usapin ay pagsunod sa Kanya. Ulitin ko, hindi nagbibiro ang Panginoon kapag ang usapin ay pagsunod sa Kanya. Hindi sinabi ng Panginoon na, okay, yung kayamanan mo, ipagbili mo, tapos sumunod ka sa akin. Amen? Tapos nung may sinalaki, sabi ng Panginoon, joke, joke, joke! Joke lang, hindi mo na kailangan ibigay ang yaman mo, basta sumunod ka lang sa akin. Ganun ba? May nabasa ba tayong ganun? Wala. Seryoso ang Panginoon nang sabihin niya na ibigay mo. Seryoso ang Panginoon nang sabihin niya bitawan mo. Seryoso ang Panginoon nang sabihin niya isacrifice mo. Ang bagay na yan, kung gusto mong sumunod sa akin. Amen po ba? Ikatlo, mga kapatid, hindi nakipagtransaksyon o nakipag-negotiate ang Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon na nung tumalikod yung lalaki, "Uy, aalis ka naman kaagad." O sige, kahit kalahating na lang. Ang yaman mo, ibigay mo.
Amen. Mga kapatid, wala rin tayong mababasa na gano'n. Ang pinapakita sa atin ng Panginoon sa tagpong ito ay all or nothing. All or nothing. Mga kapatid, amen, itong totoo. Hallelujah. Pero gusto kong mapakinggan at malaman mo ito, hindi madali ang sumunod sa Panginoong Jesus. It can cost you everything. Do you understand? It can cost you everything. Amen po ba? Hallelujah. Pero ibig bang sabihin nun, na hindi madali sumunod sa Panginoon, na hindi ka nasusunod sa Panginoon? Pastor, ang hirap sumunod sa Panginoon, hindi na lang ako susunod. No! Dapat pa rin tayong sumunod sa Panginoon. Bakit? Dahil yun ang magpapatunay na ikaw ay tunay na alagad at tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Yun ang magpapatunay kung ikaw talaga ay totoong Kristiyano, at yan ang palagi mong sinasabi kapag may magtatanong sa iyo, Kristiyano ka ba? Yes, Kristiyano ako. Tama ba? Pero kung di ka susunod sa Panginoon, paano mo mapapatunayan na ikaw nga ay isang Kristiyano? John 10:27, pinapakinggan ng aking mga tupa, ang aking tinig, sabi ni Jesus, siya nagsasalita dito, at sila ay aking kilala, at sila ay sumusunod sa akin. Ang mga nakakarinig ng aking tinig, ang siyang mga nakakakilala sa akin, at sila ay sumusunod sa akin. Ang Panginoong Hesus ang nagsasalita dito. Ang sabi niya, ang nakikinig sa kanyang tinig at sumusunod sa kanya ay kanyang mga tupa. Ang tupa, sa tagpong ito mga kapatid, ay larawan ng isang Kristiyano o alagad na sumusunod sa kanyang pastol. Kaya kagaya ng binanggit ko kanina, kung hindi ka sumusunod kay Jesus, hindi ka tunay na Kristiyano. Hindi ka tunay na alagad. Can you say amen? Amen. Dahil ang tunay na Kristiyano o alagad ay napapatunayan sa gawa, hindi sa salita. Amen? Pero isang lalaki, amen, noong 19th century, siya mahusay na leader ng Italian army. Ang pangalan niya ay si Garibaldi. Kakaibang inaalok niya para hikayatin ang kanilang mamamayan na sumali sa gera. Ganito ang alok niya. Amen? Tatagalogin ko na lang, hindi ako nag-aalok ng bayad o awa o probisyon. Nag-aalay ako ng gutom, uhaw, sa pilitang pagmarcha, labanan at kamatayan. Ang nagmamahal sa kanyang bayan, ng kanyang puso, at hindi ng kanyang mga labi lamang, ay sumunod sa akin. So dahil isang leader, sabi, hindi ako nag-aalok ng awa, probisyon, o bayad. Ang inaalok ko, uhaw, yung mga handang mamatay sa gera. Yung mga nagmamahal sa kanilang bayan, ay patunayan ng kanilang gawa, at hindi ng kanilang mga labi lamang, sumunod sila sa akin. Amen, mga kapatid, ganun din ang parang sinasabi ng Panginoong Hesus sa bawat isa na gustong sumunod sa Kanya. Kapag pinaraphrase natin ang sinabi ni Garibaldi, parang ganito, let him who loves the Lord with his heart and not with his lips only be Jesus' disciple. Amen? Ang umiibig sa Panginoon ng buong puso at hindi sa labi lamang ay dapat maging alagad ni Jesus. Sino umiibig sa Panginoon ng buong puso? Dapat nagpapaalagad ka. Dapat sumusunod ka. Hindi madali ang sumunod sa Panginoon, subalit napakabuti ng kapalit kapag sumunod tayo sa Panginoon. Ito na po ang pangatlo panghuli, when you follow Jesus. Kapag sumunod ka sa Panginoon. Amen? Ito yung sinabi ko kanina sa second point. Pinapasunod ba tayo ng Panginoon para mahirapan lang? Yes, pwede tayong mahirapan sa pagsunod sa Panginoon, pero sasabihin ko sa iyo, kapatid ko sa Panginoon, na mas malalamangan ng pakinabang at gantimpala ang paghihirap kapag sumunod tayo sa Panginoon. Sinabi mismo ng Panginoong Hesus, John 14:6, sinabi sa kanya ni Hesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Dito natin kukunin mga kapatid yung ating third point, amen, tatlong dahilan mula sa talatang ito na ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon kapag sumunod ka sa Kanya. Una, si Jesus ang daan. Amen? Sinong sinusundan natin? Jesus. Saan ba papunta si Jesus? Sabi niya, siya ang daan papunta sa Ama, papunta sa buhay na Diyos. Amen? Ang totoo mga kapatid, marami ang hindi talaga kilala kung sino ang Diyos. Ano ang katangian, ano ang ugali, anong ginagawa ng Diyos. Pero dito, mga kapatid, hindi na tayo mahihirapang manghula dahil sabi ng Panginoong Hesus, siya ang daan para makarating tayo sa Ama. Siya ang daan na magpapakilala sa atin sa Diyos. Bakit mga kapatid? Dahil kung sino si Jesus, ay kung sino rin ang Diyos. Si Jesus, mga kapatid, ang eksaktong larawan ng Diyos. John 14, verses 9 to 10, sumagot si Jesus, Felipe, ang tagal na natin magkasama, hindi mo pa rin ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama.
Paano mo nasabing ipakita ko sa inyo ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa Amang nasa akin. Siya ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko. Kaya kapag sumusunod tayo sa Panginoon, na lubusan mo makikilala ang Diyos na buhay. Amen. Paano natin masusunod ang Panginoon? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita na pinapangaral at tinuturo dito sa harapan sa The Potter's House, Pateros. Amen. Ikalawa, mga kapatid, si Jesus ang katotohanan. Ang katotohanan ay kasing kahulugan ng liwanag. Kapag ikaw ay namulat sa katotohanan, ikaw ay naliwanagan. At kapag ikaw ay naliwanagan, nakikita mo ng malinaw ang mga bagay-bagay. Magbibigay ako ng halimbawa, sa isang madilim na kwarto, hinahanap mo ang cellphone mo. At dahil madilim, nahirapan kang makita kung nasaan ang cellphone mo. Kaya susubukan mo ngayong kapain na nagbabakasakali na makapa ang cellphone mo. Pero kung bubuksan mo ang ilaw, magliliwanag ang buong kwarto. At dahil nagliwanag ang buong kwarto, madali mo na kayo makikita ng malinaw ang cellphone mo doon sa kwarto na yon. Tama ba? Yun din ay halimbawa na kapag tayo'y naliwanagan, madali nating nakikita ang mga pagkakaiba ng mga bagay-bagay. Nakikita na natin na malinaw ang tama sa mali, mabuti sa masama, matuwid sa kasalanan. Amen? Mga kapatid, naniniwala ko nung ikaw ay naliwanagan ng ating Panginoon, namulat sa katotohanan, nasabi mo yung, ay, mali pala yung ganon? Bakit nga ba ako nagmumura noon? Mali pala yun? Amen. Amen. Noon, ang akala mo okay lang yun, ayos lang yun. Tama ba ako? Pero nakarating ka sa church, nakapakinig ng mga ganitong pangarap, boom, biglang, ano pala yun? Kasi sa lahat ng reaksyon ko, hindi pwedeng walang kasamang mura. Natatawa ako, may mura, nagkukwento lang ako, may mura, malungkot ako, may mura, nagagalit ako, may mura. Tama ba? Pero nandito ako na sa church pa. Amen? Mali pala yun? Amen? Nang makakilala tayo sa Panginoon, tinanggap natin si Jesus. Anong sabi ng John 14:6? Si Jesus ang katotohanan. Kapag tinanggap at sumunod tayo kay Jesus, naliliwanagan tayo ng katotohanan. At dahil naliliwanagan tayo ng katotohanan, nalalaman natin ang kasinungalingan. At dahil nalalaman natin ang kasinungalingan, nakakaiwas na tayo sa kasinungalingan. At dahil nakakaiwas na tayo sa kasinungalingan, naiingatan ang ating buhay. Paano naiingatan ang ating buhay? Dahil hindi na natin ginagawa ang mga kasinungalingan na ginagawa natin noon. Amen po ba? Naiingatan ka na ngayon dahil naliwanagan ka na at namulat ka na sa katotohanan. Malapit na naman ang fiesta ng Pateros. Meron naman tayong mga makikitang magbubuhat at mga sasayaw. At ilan sa inyo noon ay mga mananayaw. Tama ba ako? Pero nang makapakinig kayo ng pangangaral ng salita ng Diyos dito sa church, tinanggap ang Panginoong Hesus, naliwanagan kayo ng kanyang katotohanan. At dahil naliwanagan kayo ng katotohanan, hindi na kayo sumasayaw sa fiesta dahil ang sinusunod nyo na ay ang ating Panginoong Hesus. Diba? Parang namulat ninyo, ginagawa ko pala dati. Sabi ng Bible, masama yun. Hindi yung kalooban ng Panginoon. Hindi yun sa Diyos! John 8:12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng mundo. Pakinggan niyo ito, ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman. Mahirap sumunod sa Panginoon, pero pag sumunod ka sa Panginoon, hindi ka na mamumuhay sa kadiliman. Amen po ba? Parang alukag mo na hindi ka na mamumuhay sa kadiliman. Amen? Kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Dati mga kapatid, lumalakad tayong lahat, namumuhay tayong lahat sa kadiliman. Pero nang sumunod tayo kay Jesus, at habang sumusunod tayo kay Jesus, tayo'y nagkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Ilaw na nagbibigay liwanag sa ating landas na nilalakaran. Amen po ba? Hallelujah mga kapatid, hanggang ngayon, itong totoo, marami pa rin mga tao ang nangangapa kung paano mabuhay. Kung paano mabuhay ng tama at matuwid sa harapan at paningin ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Dahil wala sa kanila ang katotohanan at liwanag. Amen? Sino ang katotohanan at liwanag?
ang Panginoong Hesus. Pero ikaw na sumusunod sa Panginoong Hesus, sumusunod sa katotohanan at liwanag, at dahil maliwanag ang sinusundan mo, hindi ka na nangangapa ngayon kung paano mabuhay ng tama at matuwid sa harapan ng Panginoon. Dahil nasa iyo si Jesus, at ang sabi ng John 14:6, siya ang katotohanan at ang liwanag, at ang sino mang lumalakad sa liwanag ay hindi na namumuhay sa kadiliman. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Kaya alam niyo mga kapatid, pagpapalang sumunod sa Panginoon kahit mahirap. Ikatlo mga kapatid, amen, si Jesus ang buhay. Hallelujah. Una mga kapatid, si Jesus ang nagbibigay ng layunin o kabuluhan sa buhay sa sino mang sumusunod sa Kanya. Amen. Balikan natin ang ating main text, Matthew 4:19. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin doon sa mga magkakapatidan at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Tinawag ng Panginoon sina Simon, Andres, Santiago at Juan para sabing sumunod sa Kanya. Pero hindi yun wala lang mga kapatid, na para bang gusto lang ng Panginoon na may sumunod sa Kanya. No! Amen. Kundi pinasunod sila ng Panginoon dahil may gagawin sa kanila ang Panginoon. Sila ay gagawing mangingisda ng mga tao, at para sa Panginoon, yun ang purpose ng kanilang buhay. Ano makikita natin sa tagpong yon? Si Jesus ang nagbibigay ng layunin sa ating buhay. At alam ng Panginoon kung anong layunin natin sa buhay. Alam ng Panginoon kung anong dapat gawin natin sa ating buhay. Amen po ba? Amen. At nang sumunod ang mga magkakapatid kay Jesus, mga kapatid, doon nagkaroon ng saysay ang kanilang buhay. Paano ko nasabing doon nagkaroon ng saysay o kabuluhan ng kanilang buhay? Dahil nung hindi pa sila sumusunod kay Jesus, wala tayong mababasa kung sino sila at anong ginagawa nila maliban lang sa pangingisda. Tama ba? Hindi na binanggit ang kanilang dating buhay noon. Ito si Simon dati, ganyan. Amen. Hindi mga kapatid. Amen. Hindi na binanggit. Amen. Nung hindi pa sila sumusunod sa Panginoon. Alam niyo kung bakit hindi na binanggit? Dahil ang buhay na wala si Jesus, ang buhay na hindi sumusunod sa Panginoon, ay walang kabuluhang buhay. Ang buhay na wala sa Kanya si Jesus, ang buhay na hindi sumusunod sa Panginoon, ay walang kabuluhan, kaya hindi na isinulat sa Bible. Pero tignan nyo mga kapatid, nang sumunod sila sa Panginoon, ang dami na nating mapabasa tungkol sa kanila. Amen po ba? Ang pinag-uusapan na sa mga preaching, si Peter, si Andrew, si James, si John, tama ba? Nung sumunod sila sa Panginoon, sila na ang topic natin ngayon. Amen? Na sila'y nakakita, nakaranas ng maraming himala ng Panginoon, at sila rin mismo ginamit ng Panginoon para maghimala. Amen? Hallelujah. Kung hindi nyo pa alam mga kapatid, si Pedro lang naman ang kahit sa isang tao sa balat ng lupa na nakalakad sa ibabaw ng tubig. Alam mo ba yun? Kaya mo bang gawin yan? Pero paano niya nagawa yun? Dahil sumunod siya kay Jesus. Magagawa niya kaya lumakad sa ibabaw ng dagat na hindi kayang gawin ng pangkaraniwang tao? Amen? Kung hindi sumunod sa Panginoon, nandiyan pa po ba kayo? Kaya nagkaroon ng saysay ang buhay niya, naging kagamit-gamit nang sumunod sila sa Panginoon. Kaya kung gusto mo magkaroon ng saysay ang iyong buhay, sumunod ka sa Panginoon. Amen. You will find purpose in life. Kakatapos lang po ng conference sa Prescott, isa sa nakadalo na delegates mula sa Pilipinas ay si Pastor Alex Mansilagan. Kwento ko lang po mga kapatid, siya ang pastor natin sa Tagum, sa Mindanao. Nagdadaos na rin sila ng conference. Si Pastor Alex, mga kapatid, ay hindi tapos ng pag-aaral. Amen? Baka mas edukado ka pa kaysa sa kanya. Amen? Kung doon ka nagkakamali, baka elementary lang atang natapos niya, hindi ako sure. Amen? Ang pastor niya ay si Pastor Frank ng Davao Church. Amen? Lagi nga siyang binibiro pag si Pastor Frank ang nangangaral. Sapagkat nga elementary lang ang kanyang tinapos. Minsan, yung binibiro lang naman siya ni Pastor Frank. Itong si Pastor Alex Mansilagan. Pero itong si Pastor Alex, mga kapatid, ipinagamit ang buhay sa Panginoon. Sumunod sa Panginoon. Anong nangyari? Una, nakarating siya sa Prescott sa Amerika. Sino sa inyo nakapunta na sa Amerika? Amen? Pangalawa, nagbigay pa siya ng report nung Tuesday night sa gabi ng conference sa harapan ng libo-libong tao. Alam mo yung tumayo ka nga lang sa conference sa Mandaluyong, napakalaking privilege na. Napakalaking blessing na, libo-libo rin yung tao doon na makikinig sa'yo. Piruin mo yon, buong mundo magtitipon sa Prescott kasi ang pinaka-mother church natin ay Prescott, Arizona. Tumayo si Pastor Alex Mansilaga, nagbigay ng report sa ginagawa ng Panginoon sa Tagum, sa Mindanao. At ito po ang nakakamangha mga kapatid. Amen? Kung siya'y nag-report, dahil yun ay Amerika, ang kanyang salita ay English. Siyempre, kung magtatagalog siya, sino makakaintindi? Ulitin ko, si Pastor Alex Mansilagan, hindi tapos ng pag-aaral. Nakarating ng Prescott,
nagbigay ng report at ang kanyang salita ay English. Amen. Amen po ba? Amen. Yun ay halimbawa, patunay mga kapatid, na kapag sumunod ka sa Panginoon, mas lamang yung mga gantimpala kaysa doon sa paghihirap kapag sumunod ka sa Panginoon. Amen po ba? Nagkaroon ng saysay ang buhay ni Pastor Alex Mansilagan. Amen. At ikatlo mga kapatid, amen. Yung ikalawa mga kapatid, bibilisan ko na lang. Amen. Buhay, nagbabago ng buhay. Amen. Kapag sumunod ka sa Panginoon, kaya niyang baguhin ang iyong buhay. Yung mga alagad na ito mga kapatid, binago ng Panginoon totally ang kanilang buhay. At ikatlo, mga kapatid, si Jesus ang buhay na walang hanggan. Amen? Diba? Sabi doon, si Jesus ang buhay. Amen? Ito ang maganda sa Panginoon, all-in-one package siya. Hindi lang siya pagpapala dito sa mundo, kundi pagpapala din ng Panginoon pati sa kabilang buhay. Dito sa mundo, kapag sumunod ka sa Panginoon, magkakaroon ng saysay ang iyong buhay. Tapos, kapag ikaw ay namatay na sumusunod sa Panginoon, magkakaroon ka naman ng buhay na walang hanggan. Ayaw mo pa ba nun? Amen. Kaya all-in package, all-in-one package ang ating Panginoon. Kaya alam nyo, totoo yung inawit natin kanina. I have decided to follow Jesus because Christ is enough for me. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Enough na ang Panginoon dito sa mundo, enough na ang Panginoon pati sa kabilang buhay. John 6:66-68, mula noon, marami sa mga tagasunod ni Jesus. Tagasunod niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12 apostol, kayo ba, gusto rin ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Panginoon, kayo pa kami pupunta, kayo pa kami susunod. Nasa iyo lang ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, yun ang totoo ngayong gabi. Na kay Jesus lang ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya kung hindi ka sumusunod sa Panginoon, hindi ko alam kung saan ka mapupunta pagkamatay mo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Panghuling verse, mga kapatid, Romans 8:18, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Yes, hindi madali ang sumunod sa Panginoon. Pero sabi ng Romans 8:18, yung mga mararanasan mo balang araw, amen, kapag kapiling ka na ng ating Panginoon, hindi matutumbasan, hindi mapapantayan yung mga paghihirap na dinanas mo sa iyong pagsunod sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, mas malaki, mas mabigat, mas matimbang pa rin ang mga pagpapalat, gantimpala na inaalok ng Panginoon sa bawat susunod sa Kanya. Amen po ba? Amen. Praise God. Pakipicture na lang, mga kapatid, there is no believing without following. Walang saysay ang iyong paniniwala kung hindi ka naman sumusunod. Tama ba? Amen. Pag sinasabi mo naniniwala ka lang pero hindi ka sumusunod, walang saysay yun. Papatunayan ang iyong paniniwala kung ikaw ay sumusunod. Amen po ba? No salvation without surrender. Gusto mo ng kaligtasan, you must surrender. No forgiveness without repentance. Sino gusto ng pagpapatawad? Kailangan mo munang magsisi. Amen? And no life without death. Kailangan mo munang mamatay sa iyong sarili, sa kasalanan. Nang sa ganon, ikaw ay bigyan ng Panginoon ng bagong buhay. Buhay na may kabuluhan, bagong buhay, at buhay na walang hanggan. Ngayong gabi, following Jesus. Palakpakan, purihin natin ang ating Panginoon. Sa gabi nito, habang bawat sa inyo kayo ko, praise God. Ako po muna mga kapatid ay nananawagan sa ating mga bago, sa ating mga first time. Hallelujah. Pilit na lang siya sa prayer. Amen. Praise God. Ayan. Thank you, praise God. Dito kayo nakarap sa akin. Dito, hallelujah. Amen. Pag-pray na sila na ng Jersey, pag-pray mo. Lalaki, pag-pray. Amen. Hallelujah. Salamat. Amen. May sasabihin sa inyo yung mga disciple dito sa church. Praise God. Ako po'y mananawagan para sa aking mga kapwa, kapatid ko sa Panginoon. Amen. Following Jesus. Amen. Following Jesus. Kailangan yung mapakinggan nito mga kapatid. Ito dapat ang ginagawa natin, sumusunod tayo sa Panginoon. Kaya lang hindi madali ang sumunod sa Panginoon. Pero, sa iyong pagsunod sa Panginoon, kahit hindi madali, laging may kasamang pagpapala sa Panginoon. Tandaan mo, yes, sumusunod ka sa Panginoon, hindi madali, pero kasama mo ang Panginoon sa iyong pagsunod sa Kanya. Hindi ka niya iiwan,
hindi ka niya pababayaan. Nakita natin yung third point, when you follow Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, thank you Lord. Nais ng Panginoon, hindi nais ng Panginoon ang mga tagahanga lang. Ang gusto ng Panginoon ay mga tagasunod. Tayo mag-altar call, surrender your lives, mag-decision ka ngayon. Lord Jesus, I want to follow you. Lord, I want to follow you. I am giving my life tonight, Lord God. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, gusto ko maglingkod sa iyo. Yes, hindi madali, Panginoon, pero kanino pa ako pupunta? Kanino pa ako susunod, Panginoon? Hallelujah. Nasa iyo lang ang buhay na may kapuluhan. Nasa iyo lang ang buhay na walang hanggan. Lord, help us, ang mga kabataan na ito, Panginoon, na tumatanggap sa iyo, mag-usap ka sa kanila, magpakahayag ka sa kanila, Panginoon. Sila rin sumunod sa iyo, magtalaga ng buhay sa iyo, magpagamit ng buhay sa iyo, Panginoon. Sa mga magulangin na narito, Panginoon, ang pagsunod, Panginoon, ay walang edad. Kahit sino ay pwedeng sumunod sa iyo, Panginoong Isus. Hallelujah. Ang mga magulangin, ang mga tatay, ang mga nanay, Panginoon. Hallelujah. Kausapin mo sila, O Diyos. Lord Jesus, mag-commit sila ng buhay. Panginoon, ito ang tunay, Panginoon, na maging Kristiyano. Hallelujah. Ang iyong huling habilin, Panginoon, gawing alagad ang lahat ng mga tao, bawat lahi, bawat bansa. Panginoon, make disciples, Lord God. Hallelujah. Not just only a Christian, Lord God. Hallelujah. Dapat, Panginoon, kami ay mga alagad. Hallelujah. Bago kami maging Kristiyano, Panginoon, praise God. Everything I need is in you.
Tayo ay manalangin mga kapatid. Sabihin mo ganitong panalangin, Panginoong Hesus. Ngayong gabi, ay nagpapasya Ako'y nagpapasya na ako na ako ay susunod sa iyo. susunod sa iyo. Panginoong Hesus, Panginoong Isus, tulungan mo ako, tulungan mo ako, pangunahan mo ako, unahan mo ako, samahan mo ako samahan mo sa ako, paglalakbay ko na ito sa aking pagsunod sa iyo. susunod sa iyo. Hindi madali, Hindi madali, pero kasama kita. pero kasama kita. Hindi madali, Hindi madali, pero mas marami, pero marami, mas matimbang mas ang mga gantimpala ang gantimpala at pagpapala ay ipagkakaloob sa akin, sa aking pagsunod sa iyo. Maraming salamat sa mga salita mo na naipangaral ngayong gabi sa mensahe at katotohanan ng pagsunod sa iyo. Panginoong Hesus, nais mo Nais mo na ako na ako ay maging tagasunod, maging alagad mo. ilalagay mo Narito ang aking buhay, nagkabuhay, nahandog ko, nahandog ko, gamitin mo gamitin mo para sa iyong karangalan para sa iyong karangalan at kaluwalhatian. kawalantian. Marami pang mga tao Marami ang mga tao na makakilala sa iyo makakilala sa iyo sa pamamagitan sa pamamagitan ng aking buhay. ng aking buhay. Ito ang aking panalangin Amen. sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord